Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong agarang pagpunta, lalo na po sa ating mga mabubuting kaibigan sa media. We truly appreciate your presence here and the opportunity you have given us to air our side. Gusto ko pong linawin ang mga pangyayari kaugnay ng mga pinagsamang inspeksyon na isinagawa kasama ang PNP at BFP sa mga POGO hubs noong August 25, 2023 at May 3, 2024. Ang mga inspeksyong ito na sinimulan sa kahilingan ng Philippine National Police ay naglalayong tiyakin ang pagsunod sa mga lokal at pambansang regulasyon. Masalimot talaga ang legal na aspeto sa kapangyarihan ng isang alkalde na mag-inspeksyon ng isang private property. Ngunit, malinaw ang hangganan din nito ayon sa mga desisyon ng Korte Suprema. Partikular sa kaso ng Lim versus Court of Appeals, GR number 111397, August 12, 2002. At Mayor Pilapil versus People of the Philippines, GR number 228608, August 27, 2020. Ang sabi ng Korte Suprema, bagamat may kapangyarihan ng mga lokal na unit ng pamahalaan na magsagawa ng inspeksyon sa mga komersyal na establishmento, ang kapangyarihang ito ay hindi umaabot sa pagsasagawa ng mga raid o warrantless searches kasama ang mga pulis sa ilalim ng pagkukunwari ng administratibong inspeksyon. Ang Lim versus Court of Appeals ay nagsasaad, true, the mayor has the power to inspect and investigate private commercial establishments for any violation of the conditions of their license and permits. However, the mayor has no power to order a police raid on this establishment in the guise of inspecting or investigating these commercial establishments. Lim acted beyond his authority when he directed policemen to raid the new Bangkok Club and the Exotic Garden Restaurant. Sa parehong paraan, sa kamakailang kaso lamang ng Pilapil versus People of the Philippines, year 2020, na may kinalaman sa isang illegal search sa isang mining site na kinokontrol ng Mines and Geoscience Bureau na katulad ng sitwasyon ng Pogo Hub sa Porac na licensed, regulated, and monitored ng PAGCOR. Ang Korte Suprema ay nagpasya, Mayor Pilapil's seizure of the subject explosive is illegal and cannot be justified under the plain view doctrine. The warrantless ocular inspection of the mining site operated by BCMC and Primerock that preceded such seizure and which allowed Mayor Pilapil and his team of police officers and barangay officials to catch a view of the subject explosives finds no authority under any provision of any law. Kaya't ang mungkahing pasuki ng mga lugar ng Pogo site pagkatapos ng pagtanggi ng mga gwardya ay maaaring hindi naaayon sa batas. Gayunpaman, para maging malinaw, hindi lamang ang joint inspection noong August 25, 2023 at May 4, 2024 ang ginawang inspeksyon ng bayan ng Porac. Maraming inspeksyon ang isinagawa ng bayan mula 2019 hanggang sa kasalukuyan sa pamamagitan ng Engineer's Office, Sanitary Office, MENRO, BPLO at iba pang tanggapan na walang presensya ng pulisya. Ngunit, kahit na sa mga pagkakataong ito na isinagawa ng LGU ang mga inspeksyon, walang krimen na nakita. Kaya't ang palagay ng kung itinuloy ng LGU at iginiit ang pagpasok sa mga lugar ng Pogo site noong panahon ng joint inspection
kasama ang PNP ay maghahatid sa pagkakatuklas ng malulupit na krimen na lihim na ginagawa sa loob ng lugar ay hindi lamang isang paghihinuhang walang basihan, kundi isang anyo ng illegal search ayon sa batas. Ang dapat na ginawa ng PNP kung mayroon itong alinlangan noong panahong iyon ay umiling ng pag-issue ng search warrant, pero kahit sila ay hindi nakita ang pangangailangan. Ngayon, para lang po malinaw, sa kabila ng minimal na economic benefits at matinding social cost ng mga POGO establishments, kasama ang mga hamon sa pagpapatupad ng regulasyon na ipinakita sa mga pagdinig ng Senado, sumusuporta po ako ng buong buo sa mga panawagan ni Senador Risa Hontiveros at Win Gatchalian para sa total ban sa POGOs. Ang negatibong epekto sa pampublikong kaayusan, kaligtasan at integridad ng lokal na pamahalaan ay nangangailangan ng isang tiyak na tugon sa batas upang wakasan ang operasyon ng POGO sa Pilipinas. Nabibigyang pansin ng bayan ng Porac sa sarili nitong sangguniang bayan. Gusto ko rin pong gawing itong pagkakataon para sabihin na hindi na po ito ang tamang panahon para magturuan po ang lahat ng mga government agencies concerned. Tama po si Senator Risa, ito na po ata ang isa sa pinakamalaking iskandalo sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya imbis po tayo ay magturo-turuan, minumungkahi ko po na magkaroon ng isang joint committee ang national government na masusing aaralin ang mga gagawin para hindi na mangyari muli itong sitwasyon dulot ng POGO. Minumungkahi ko ang isang komprehensibong pagsusuri sa proseso ng validation ng SEC o SEC upang matiyak na ang mga potensyal na panganib na dulot ng mga incorporator ng mga bagong negosyo, partikular ang mga POGO. Ang akbang na ito ay naglalayong maiwasan ang pagsasamantala sa ekonomiya at regulatory environment ng Pilipinas ng mga entidad na maaaring magdulot ng mga banta sa seguridad. Bilang pagtatapos, nais kong ipahayag ng ating layunin ay ang protektahan ang kapakanan at seguridad ng ating bayan. Ang pagsusuporta sa total ban ng POGOs ay isang akbang tungo sa mas maayos na pamumuhay para sa lahat. Naniniwala akong sa pagkakaisa at mas maigpit na regulasyon, maiiwasan natin ang mga panganib at masisiguro natin ang kaligtasan at integridad ng ating pamahalaan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikinig. Sama-sama nating itaguyod ang isang mas ligtas at maayos na Porac. Thank you po.